So what's up? Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga kamanok. So muli, nandito ulit ako, Linyada ng Mamay upang magbahagi, mag-share sa inyo ng ilang mga katanungan sa inyong mga itinatanong sa akin. So makakaasa kayo mga kamanok na sasagutin ko po yan ng buong kaalaman base sa aking experience, base sa kaalaman na ating po pwedeng itanong sa ating mga kaibigan, sa farms, sa mga veterinaryo. Gagawin po natin yan kung kinakailangan na ibigay lamang sa inyo ang maayos na kasagutan at detalye na kailangan po ninyo pagdating sa inyong mga alaga. Okay? So, huwag natin ito masyadong patagalin mga kamanok. Okay? Lagi ko lang hiling sa inyo na huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment din po dito ng sarili niyong katanungan at next video atin pong i-feature, sagutin yan at pag-usapan dito sa ating sa ating munting channel. Okay? So, huwag natin masyadong patagalin. Unahin na natin ang katanungan ni Anton Martinez. And mega shoutout sa inyo, Anton Martinez. Ito, ang katanungan niya, Idol, ano po ang vitamins o gamot na po pwedeng ibigay weekly sa 4 months na bagong lagay sa TP para iwas sa sakit? Magandang araw po. Okay? Weekly sa 4 months na bagong lagay sa TP. Actually, masyado pa yung bata. Ang advice ko lang mga kamanok, halo lamang sa painom muna. Halo lamang sa painom muna. Water-soluble vitamins. Marami pong available dyan. Pwedeng Progency, po pwedeng Vitamin Pro, po pwedeng dextrose powder, pwede po yan. Yan lang muna mga soluble vitamins ang maaari nyong ihahalo. Wag muna kayo magbibigay ng mga oral supplements kasi masyado pa silang bata. And ito ang advice ko mga kamanok. Pwedeng makatulong si fermented Jackie Oats at mas makuha nyo ang maturity ng mas maaga ng inyong mga alaga compared natin sa mga bitamina ang inyong ibibigay dyan. Okay, bakit po maganda si fermented Jackie Oats? Lagi na ako si fermented Jackie Oats. Kasi totoo naman eh. Totoo naman. Natural vitamins ang ibinibigay kasi kaya wala kayong iisipin na magiging side effect sa katawan ng manok. Natural to. Hindi kagaya ng mga supplements, vitamin ang ibinibigay ninyo. Okay? Nagkakaroon ng side effect yan pag napasobra. Although makikita natin ang good effect ngayon, pero kalaunan mga kamanok, dahil masyado pang bata yan, baka makita po ninyo, pagdating ng 7 months, hindi na gumaganda yung katawan. Hindi na bumubulto. Bakit? Kasi masyadong na-expose sa pagbibigay agad natin ng oral supplements. Kaya hanggat maaari mga kamanok, hanggat maaari, fermented Jackie Oats ang ibigay ninyo para makuha nyo talaga ang mabilis, magandang epekto ng napakaraming mineral ng fermented Jackie Oats. So makikita nyo, kahit early cording, kahit early ang paglagay nyo sa TP, magmamature ka agad. Okay, baka 1 month pa lang na nakalagay sa TP, makikita nyo yung maturity ng inyong mga manok pag binigyan niyo ng fermented Jackie Oats. Okay? So yun po eh. Hindi ko naman po pwedeng sabihin na ganito, ganyan, kasi gagastos lang kayo ng mahal. Gagastos lang kayo ng masyadong malaki. Pero kung fermented Jackie Oats, nandun na yung kailangan ninyo, napakaraming vitamina, makakatipid pa kayo. Wala naman siguro magmamanok na gustong gumastos ng gumastos. Hanggat maaari, kung makakatipid at ganun din naman, o mas maganda pa ang resulta, yun ang pipiliin, di ba? Kung kayo ay maayos na gumamanok, isipin niyo po, anong gusto ninyo? Mahal? Oo, maganda. Mahal. Yung isa, mura, pero mas maganda. Piliin niyo po kung anong gusto ninyo. Kaya ako, sa fermented Jackie Oats, hindi ko po ipagpapalit sa kung anumang supplementong maaaring ibigay natin. Lalo na sa mga early cordings, lalo na sa ating mga baby stags, napakaganda. At napakabilis ng epekto nito sa katawan dahil nga ay gumaganda at lumulusog sila. Kaya mga kamanok, subukan po ninyo ang fermented Jackie Oats. Napakaganda sa health ng manok. Alright? So next, nakatanungan. Okay, galing kay Chris Coraje. Ayan, so, Idol, ano po ang gagawin sa nakakiping na manok? Okay? So, kapag nakakiping po yung ating mga manok, pinapahinga po natin, pinapatulog, pinag-iipon po natin siya ng energy para sa mga darating na araw, kung tayo man ay mamamasyal, sila po ay energetic talaga. So, anong dapat gawin kapag nakakiping na po na ganyan, nagpapahinga yung manok? Siyempre mga kamanok, pinapataas na po natin yung oras na sila ay nandoon sa kanilang cages
sila ay hindi na gumagalaw or something na sila ay nagpapahinga na lang. Okay, natutulog. Kasi po pag ang isang manok natutulog madalas, sila po ay nakakapag-reserve ng energy compared natin sa mga manok na nasa tipi, sila po ay galaw ng galaw, lakad ng lakad, talon ng talon, ah, kampay ng kampay, tilaok ng tilaok. Wala yung masama sa tilaok ng tilaok. Siyempre, ano rin yun, nakakabawas din po yun ng energy kapag nakakakita siya ng kapwa manok. Pero kung siya po ay nakakip, nagpapahinga, mas nagiging malusog po siya. Yung reserve energy niya nandoon nadadagdagan. So, hangga't maaari, minimum lang sana tayo ng 3 araw para po sa ganun, hindi naman po masyadong maging lambutin yung manok kasi pag masyadong matagal, halimbawa yung iba 7 days, masyado pong nakakapagpahinga, nang lalambot naman po yung manok. Okay, yung ating ginawang mga workout and exercises, nababaliwala po kasi masyado namang natigil, nakapagpahinga. Pero yung range ng 3 araw na sila is nagpapahinga, nakita ko maganda yung 3 araw lang. Kasi nakikita po talaga natin, hindi sila masyadong nanlalambot, hindi masyadong nakapahinga yung katawan. So, madaling sabi, nagpahinga lang sila ng konti para makapag-reserve ng energy at maging healthy po sila. So, every 3 hours po or 4, atin po silang inilalabas sa kanilang cages para po sila ay makapag-pagaspas lamang, makapag-refresh, makalanghap ng sariwang hangin, yun lang po. After an hour, binabalik po ulit natin sila doon sa kanilang cages para po sa ganun makapag-ipon at patuloy po silang makapag-reserve ng energy para sila ay mas maging malusog na manok. Okay? So yan po ang ating ginagawa sa keeping period nila para sila ay mas maging healthy, mas maging malusog. Okay? So next question. Ito galing kay Jiri Brand. Ayan. So, idol, ano po ang gamot sa bulutong, mamay? Okay? So, ano po ang ibinibigay kong gamot sa bulutong? Kasi talaga minsan, may nakakalisot pa rin kahit nag-vaccine na po tayo. Halimbawa, nag-vaccine tayo ng 50 pieces ng mga baby stag, ng mga 20-day-old chickens or chicks natin. Minsan may nakakalusot pa rin eh. After natin ng vaccination, meron pa isa-isa, dalawa, tinatamaan pa rin. Pero hindi naman po ganun dami. Okay? Yung iba minsan, pakonti-konti lang, makikita nyo, konting bulutong lang dito, isa. So, anong gagawin natin dyan? Mga kamanok, ito, simple lang Kumuha lang po kayo ng bottle sprayer. Bottle sprayer. Yung pinipisil-pisil lang na ganyan, na nag-i-spray ng tubig. So, sa isang bottle sprayer na ganyan, o sabihin na natin 1.5 liter ng tubig, maghalo po kayo ng isang takip ng Sunrox sa tubig. Then, inyo pong haluin. Pag nahalo nyo po, ilagay nyo po yung sprayer nung bottle sprayer, saka nyo po rectang i-spray doon sa body part na merong bulutong. Diba? Kung may bulutong dito, inyo po siyang basain, umaga, hanggat maaari, wag mo nang sisigat ang araw. Sprayan yung ganyan, basain po ninyo. Inyo po kiskisin na ganun. So, sa tanghali, ganun din po. Kung may time po kayo kung may time. Pero kung walang time, pwedeng umaga at hapon. At kung wala pa ring time, pwedeng sa umaga o sa hapon, pwede po yan. So, spray nyo lang po mga kamanok, then gawin nyo po yan every day kung maaari. Kung kaya. Umaga, tanghali, hapon kung kaya. Makikita po ninyo 3 days pa lang or 1 week pa lang, natutuyo na po yung bulutong, yung chicken pox or yung fowl pox. Okay, hanggang sa matuklap nyo na po yun, humiwalay na po yun doon sa mismong balat at maging healthy ulit sila. Muli magiging smooth ang kanilang balat, hindi na po siya tutubo. Bakit po? Bakit po makakatulong yung Zonrox na inihalo sa tubig para maalis yung bulutong? Kasi antibacterial po ito, nakaka-disinfect po ito ng bacteria sa katawan ng ating mga alaga. At yung Zonrox na ibinabad natin o inihalo natin sa tubig, na pag-alaman ko na kapag napalagay po ito sa balat ng manok na mayroong bulutong, so napipigilan po niya ang pag-spread out ng bacteria. Okay? Ibig sabihin, hindi po kumakalat yung infection sa mukha, sa katawan ng manok. At the same time, bumababa po yung level ng bacteria hanggang sa mawala po ito sa kanyang katawan. Dahil po sa Sunrox po yun. So, simple, tipid, pero makakatulong po ito sa ating mga alaga. And syempre, makakatulong din po ito sa inyo. Dahil kung hindi nyo po yan magagamot, makikita po ninyo, yung isang maliit na bulutong,
Makikita nyo, meron yan sa talukap dito. Kinabukasan, meron sa talukap sumisibol. Tapos meron na dito sa baba. Meron na dito sa bibig. Meron na dito sa paa. So, nakaka-stress yan. Tapos, after a days, meron na rin yung, meron na din yung kasama, yung kapatid. So, nakaka-stress. Kaya mga kamanok, sabi ko nga, hanggat maagang makikita po ninyo, gamutin ka agad, bigyan ka agad ng solusyon para hindi po natin maging sakit sa ulo, kalaunan. So mga kamanok, yan lang muna yung ating katanungan na sasagutin. Alam ko po, marami pa rin dyan ng umaasa na masasagot. Huwag kayong mag-alala, isa-isahin po natin yan para po sa inyo. So kailangan lang po talaga natin ng eksakto at tumbok na kasagutan, solusyon sa inyong bawat katanungan na itinatanong. Hindi po pwedeng pahapyaw lang ang ating sagot. Kailangan talaga maibigay natin yung totaling kasagutan na maaaring makatulong sa inyo. Okay? So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Sana nakatulong at makatulong pa sa mga makakapanood, okay, ng ating video ito. So, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, and mag-comment. Kung kaya niyo pong i-share, i-share niyo din po. Malaking tulong po yan sa ating channel. So, muli, once again, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Paalam.